They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, nako, Mare! Yes, Mars! Talaga nga naman sobrang ulan-ulan today na nakakaloka, di ba? Parang ang sarap talaga na may inumin tayo na medyo magpapainit ng ating kalamnan. Actually, kahit nga mainit Diba? ang panahon, Oo, masarap kabaliktaran pa sa din. nararamdaman natin ngayon, Correct, masarap diba? humigop ng mainit na kape, True, sabaw. naman. Pero meron kang i-offer, Mare. Eto. Ano yun? Talaga nga na makagigiliwan mo ito, ang MX3 Coffee Mix. Ano ba meron dyan, Mare? Well, bukod sa ito ay may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidants at cholesterol-free ito, ha? Ito rin ay nakakaloka. low-acid coffee, Mare, na may low-calorie sweetener ng tawag ay sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Correct! Kaya nga naman para makasiguro kayong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung merong katanungan pang bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yan! Isa magandang araw pa rin po sa inyong lahat. Diba? At nawala si Austin Reeves. Bakit? Correct. Alam mo, Mare, mukhang hindi nga maganda ang araw ng ating mga kababayan ngayon dito sa Central Luzon, Northern Correct. Luzon at ilang parte ng Kabisayaan dahil nga sa nadadaanan tayo ng bagyong Christine. Correct, diba? Lalo-lalo na yung mga panggan natin dyan sa may Albay banda, sa may Naga, sa may Legazpi. Mag-iingat po kayong lahat. Sama-sama natin pagdasala ang kanilang kaligtasan, hindi ba? Oo. Pero eto na ang portion na kung saan nga naman kung medyo nilalamig ka dahil sa bagyong Christine. Mukhang mainit naman ang labanan ngayon sa arena kung saan eto na ang ating Chika sa Arena!
Correctamente, talagang nga naman na-miss kita, Mare, to the highest level. I'm so sad and lonely. Ba't ka naman sad? Parang hindi naman sad yung mga nakita ko sa Instagram post mo. Well, oo, kasi alam mo yun, meron tayong isang kasama natin na nagngangalang Lida Aquino. Na nanalo ng 6 months supply ng Silkasop. So aanhin na niya yon kung 6 months supply. Congratulations. Pero eto na, mainit talaga nga naman ang unang, alam mo yun, unang day ng pagbubukas ng new season ng NBA, diba? Ngayong season na ito. Kung saan nga naman, unang mga kuponan na naglaban-laban ay ang Boston Celtics at ang New York Knicks. Kung saan nga naman tinambakan ng husto ng Boston Celtics sa kanilang unang laro sa score na 132/109 ng New York Knicks, diba? Naku, nakakaloka. Samantala ngayon ay naka-halftime break naman ang pangalawang laro kung saan naglalaban-laban ang LA Lakers na lamang by 55 points against Minnesota Timberwolves ng 42 na nakakaloka. Since halftime pa, malalaman natin yan maya-maya pa ng konti kung sino nga ba ang mananalo sa dalawang ito. At syempre, inaantabayanan pa rin ng lahat na kumare. On October 26 na darating na Sabado ang Game 1 sa Best of 7 final round ng 49th season Governors Cup ng PBA kung saan nga naman magbabakbakan na ng husto ang Barangay Ginebra team at ang tropang TNT. Sino kaya sa kanilang uusan na tatanghaling kampyon para sa season na ito ay malalaman natin yan sa mga susunod pang mga linggo. Well, in the meantime, yan po muna ang kaganapan sa mundo ng basketball at eto pa ang iba. Pasok! Mare, talagang angat ang Pinoy sa larangan ng darts. Alam mo yung darts, yung tina-target na gano'n. Yung tinutusok-tusok ka. Yung gusto mong gawin kay Jimbo. Oo, grabe. Habang pinaiikot siya sa roulette, ang nakaganyan yung kanyang dalawang Mare, nakuha ni Lawrence Ilaga ng title sa 2024 PDC Asian Championship na ginanap sa Manila noong October 17 hanggang 20. Nakaharap ni Ilaga ng kapwa Pinoy darter na si Sandro. Ayan, hindi mulak at hindi rin Mark. Sandro Susing sa final na natapos sa score na 7-3. Bago nito ay tinalo ni Ilagan sa semifinal ang Malaysian na si Jin Ming Tan sa score na 6-1 at nanalo sa quarterfinals kontra isa pang Pinoy na si Reynaldo Rivera sa score na 6-4. Nag-uwi siya, Mare, nang hindi lang naman na 500 pesos. Anong inuwi? $15,000 Ay, wow! So mahigit 800,000 pesos yun. In fairness, kung i-convert natin. Baka naman kahit isang bucket ng chicken lang. Hoy, hindi ka magiging buraot for today's video. Uy, pang lunch lang ano. Baka naman may nakikinig sa atin. Yung mga managers kanina. $15,000 prize, Mare, ang iuuwi ni Ilagan at qualified na rin siya sa PDC or World Darts Championship. Kabayan, Lawrence Ilagan, congratulations. Ay, akala ko kabayan Noli De Castro. Hindi. Targeting na din siya. At syempre, gaya pa rin ang aking binalita kanina, hindi ba ongoing pa rin po ang laro para sa pagbubukas ng new season ng NBA Final. Hindi man finals. Kung hindi ng NBA Games. Kung gusto mo silang mapanood ng live, kung hindi ka pa nagda-download ng Arena Plus, download ka na sa iyong mga cellphone para matunghayan mo ang iyong mga paboritong phenomenal basketball star sa mundo ng NBA tulad na lang ni Jordan Clarkson. Diba? At syempre sa mundo naman ng PBA kung saan umaariba sila para sa final round ng, alam mo yun, na para makuha nila ang kampyonato sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, kung ako naman sa inyo, download na kayo ng Arena Plus sa inyong mga cellphone para mapanood nyo rin si Austin Taylor Reeves na bagong kapamilya at US endorser ng Arena Plus. Ano pa ba meron sa Arena Plus, Mare? Parang ang dami lang achievement lately. Oo, diba? Lalong-lalo na tinangkal sila bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Saan ka pa ba, diba? Doon ka na dapat sa pagkakatiwalaan. Kaya nga naman, Mare, ang paalala natin, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At syempre, yan po muna ang ating Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba?
Naku, nakakaloka. Teka, nainitan lang ako, Mare. Medyo mainit-init ang ating... tatanggalin na natin dahil medyo mainit-init ito. Dahil kahapon talaga... Nananawagan po kami na pwede po bang pakilakasan ng aircon natin. Ayan na. Chief Recto, ayan na. Amin pong tinatawagan ang aming hukbong sa pang-technical. Ito lang ang tanging live program na nagwa-wardrobe. Change ng wardrobe. Diba? Change outfit on air. Live! Diba? Not only on air, but online. Yes. Diba? Na nakakaloka to the highest level. Pero eto na nga. Kung bakit kami nagtanggal ang aming mga jacket dahil nga naman medyo mainit-init. Anong chika sa mainit-init na chikang yan? Dahil nga kahapon, hindi ba, Mare, naglayag tayo dyan sa may BGC. Nagbangka ka? Oo, diba? As in talaga, ang dami kong sinagwan na chika. Gano'n kataba yung sagwan? Gano'n, ang laki. Sagwan. Hindi ka natigalgalan? Hindi. Dahil sa pagrampa ko nga dyan sa BGC, ang dami kong apam na nakita. Parang gusto ko na manirahan doon, promise. Bigla kasi sila nagpakita habang tayo ay very busy. Dahil nga kahapon inilunsad na ng Silka ang newest endorser nila na si Barbie Forteza. Diba? Na nakakaloka. Kasabay din pala ng press con kahapon ni Heart Evangelista para sa kanyang show na gagawin this coming Saturday. Yan yung naikwento ko sa'yo. Na Heart's World, hindi ba? Ay talaga nga naman, hindi na talagang, alam mo yun, tulak kabigin talagang wala nang masyadong patumpig-tumpig pa ang mga nagtanong na mga press kay Heart Evangelista patungkol nga dito sa hindi matapos-tapos na hidwaan nila ng 2015 Miss Universe title holder na si Pia Wurtzbach. Hindi ba? Talaga nga naman, halos nga naman tinuldukan na sa kanyang statement na wala silang away o galit man lang siya para kay Miss Pia, hindi ba? Bagkus ay talaga nga naman kinagigiliwan niya ito dati. Pero sa kanyang statement ay nagagalit siya hindi kay Pia, kung hindi sa kanyang desisyon na kunin ang mga glam team na minsang nagbigay perwisyo di umano sa kanyang buhay at karera bilang fashionista sa mundo ng paris. Ano pa mga chika niya? Kasi Mari, di ba nag-iwan siya ng nag-iwan siya ng... maanghang na di ba? Hindi naman actually, hindi ko masyadong ma-find na maanghang yon. Pero parang babala. Matinding babala. Hindi balala. Bakla na bulol pa. Malamig kasi. Buti na naka-brown ako. Hindi masyadong kita. Nikolay, tignan mo yung chat ko sa'yo. Kung hindi masyadong tumatayo ang mga bagay-bagay kapag medyo malamig. Pero yun na nga, hindi ba? Yun nga medyo nag-iwan ng katanungan sa mga mata ng mga tao, lalo pat sa mga nakadaw pang palad ko sa BGC kahapon, hindi ba? Na para man tipong sana, lalo sa sinabi niyang huling statement, bago niya tuluyang tinapos at wala na siyang sinagot. Kasi hiningi nga Mare ng mga press people yung kanyang pahayag. Diba? Para kay, alam mo, napag-alaman ko. Ano? Kasi may mga kaibigan akong umattend dyan sa press con na yan. Oo. Hindi pala part yung question talaga ng dapat matanong. Kasi as much as possible, iniiwasan tanungin yan. Correct, diba? Kaya nga, diba, right after nun, parang gumanyan-ganyan si Heart na finally nasagot ko na sana. Parang gusto niya sabihin sa kanyang actions, diba? Habang ginaganap yung naturang press con kahapon nga. Para sa kanyang bubuksang show this coming Saturday na Heart's World under GMA 7. Ay talaga nga naman, parang sinabi niya, okay na. Nasagot ko na. Ano nga ba yung sinagot niya, Mare? At ano yung itinanong sa kanya? Diba? Itinanong kasi sa kanya kung ano masasabi nga niya patungkol nga doon kay Pia. Ano nga daw ba ang ano doon sa hidwaan nga nila. Na parang tinanong, parang ang tanong is kung may galit ba siya kay Pia. Naagaran naman yung sinagot na wala siyang galit kay Pia. Diba? Na malinaw naman niya yun. Kumaga parang mataas ang respeto niya kay Pia dahil isa nga din daw siya sa nag-cheer kay Pia noong 2015. Diba? Dahil siya nga ang kumatawan sa atin sa Miss Universe. Pero, diba, sa mga aspeto na sigurong doon lang naman din siya na doon sa mga taong nakapalibot sa kanya. Kasi sabi nga niya naman, it's the people surrounds you. Diba? Na yun yung medyo, lalo pat merong hindi magandang, alam mo yun, na kumaga parang naging relasyon. Ang glam team kasi ngayon ni Pia Wurtzbach, para sa kalaman ng lahat, ay dating glam team ni Heart Evangelista sa mga Paris Fashion
Week, sa Milan Fashion Week, New York Fashion Week, na ngayon ay para bang yun ang medyo, doon nagsimula yun na kung bakit nakaka-attend si Pia sa mga events, ng mga brands, ng mga ganyan, na ay para bang may hinala di umano, pero wala namang kumpirmasyon na si Heart Evangelista na ang may kagagawa nito ay ang mga dati niyang glam team na nakakasama niya. Tsaka sa dami ng tagahangan nitong si Mare, si Heart Evangelista, naglabasan ngayon yung mga ilang pambabatikos kay Pia Wurzbach na di umano nga ay nang aahas nga daw di umano ito ng kliyente or mga invites. Correct, which diba? is nilinaw naman na ng glam team dati ni Heart Evangelista. Si Justin Soriano. Oo, na walang nangyayaring ganon. Nakawan. Uy, kamakailan lamang nga, di ba? Nagva-viral ngayon ang edit ng isang yung magaling mag-edit kung saan ginawa niyang Medusa. Or Valentina pala, Valentina. Sino? Itong si Pia Wurzbach. In-edit yung picture. In fairness. Diba? Pero beautiful pa rin naman. Makakalaban ni Darna? Ganon? Wala na yung mga superhero na nakapanty. Hindi ba diaper yun? Ba't parang yung huli nagsuot nun, parang diaper ang tingin ko. Diba? Diba yung diaper yun ng kulay H? Gano'n. Haggis. Bayaran mo yan. Bayaran kasi mo red yan. yung label nila, di ba? Pero yun na nga, di ba? Alam mo, naisip ko lang, total mga din naman, di ba? Yung mga, di ba, pag lumalabas ang Darna, bakit hindi kuning endorser ng Haggis? Hindi. Ng sanitary napkin. Kasi imposibleng ang superhero ay hindi nagkakaroon ng menstruation. Wala. They have their superpowers, 'di ba? Bakit si Wonder Woman? Bakit hindi Hindi nga tumatanda si Wonder Woman 'di ba? Hindi siya nagme-menstruation? Hindi naman siguro. 'Di ba? Kasi may special powers sila. Pero panalo pare, panalo tayo kapag tinagusan si Darna kasi diba? Red yung panty niya. Diba? Hindi pa rin naman masyadong kita. At saka may... diba? Bakit ganun? Polka. May table napkin sa harapan. Di ba may panyo sa harap? Actually, kasi minadali kasi siyang umalis noon. Kaya sumabit yung table napkin na. Nagdi-dinner. Galing siyang party. Nagdi-dinner. Diba? Kakaupo niya lang hindi ka na daw, alis na. Oh my gosh. May naaalala ako nung umattend tayo ng party. May nagdala ng table napkin. Oo, yung nag-i-interviewan na. Hello po. Hindi ko po alam kung saang network po kayo. Pero nagmukha po kayo patinggera doon. Sa dinala niya yung table napkin ng catering. Hindi bang alam yung nagkakandali gagana sa interview, bigyan may nalaglag na table napkin sa katawan niya. Akala ko po magaling na kayo. Baka kasi akala niya, hindi niya gamit. Diba? Kaya yun. Pero yun na nga, diba? Sana nga matapos na rin. Tsaka isa pa, sana din, diba? Siguro sa part, hindi ko masasabi Galing park? Thai park? Hindi, wings. Gano'n. Hindi, parang sa part naman ni Pia. With wings? Hindi, kasi since glam team na niya ito, na medyo sila yung pinagpupuyusan talaga ng galit niya. Kaming naman natin, diba? Wala siyang galit kay Pia, pero may galit talaga siya. Klaro yun sa mensahe. Hindi man sinabing direkta ni Miss Heart, pero dun sa kanyang mensahe about it, is may galit pa din siya sa glam team. Correct. Diba? Since glam team na ni Pia ito, sana lang, diba, may part din sa kay Pia na pwede ba tigil nyo na yung pag-react para matapos? Diba? Pwede kasi yung ganun na siyempre, Mare, pag hindi na sumagot, wala na, nga ulit. Diba may point sa career ni Pia Wurzbach na hindi siya masyadong pinag-uusapan. Na kailangan nila talaga ng clout, diba? Grabe yung clout sa panandalian lang! Hindi clout! Sorry, mali. Fame naman, fame. Susuntokin kita. Mababash tayo. Mali. Hindi. Kasi alam naman natin, diba, sa mundo ng ganyan. Hindi kasi, kung ano nga ulit tawag? Fame. Clout chasing, ganyan. Hindi kasi clout chasing kapag gusto mo mapag-usapan ka online diba? Yun yung term nila ngayon. Diba? Alam naman na natin, fame talaga. Clout chasing ang tawag sa mga medyo social. Pero kapag sa Epal. Sa atin, sa mga kanal. Tulad natin. Jollibee. Diba? Hindi, diba yung mga ganyan. Epal. Bida-bida, mapapel.
Cardboard. Huwag ka nang pumapel, kumpleto na kami. Balat ng kahoy. Dabida. Ay, nako, nakakalok. Pero yun na nga, di ba? Hindi yun lang sana, di ba? Kasi tayo naman biglang taga-suporta. Iba yung paghanga talaga natin dahil ibang karangalan yung dinala ni Pia Wurtzbach bilang, alam mo yun, Miss Universe title holder di ba? Na sana din makuha ni Chelsea Manalo ngayon dahil lalo pat ngayon lumipad na siya. Hindi gamit Nilipad ang naman walis, siya. Ganon. Nilipad siya, hindi siya lumipad. Huy, natalo na sa kaso yung... Hindi wala siya lumipad. Hindi lang po inilipad ng eroplano. Oy, oo nga, kaugnay ng balita na yan. Susunod na nga yung kanyang yung kanyang ina at ama. Hindi. Kasama yung designer. Okay. Hindi ba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun na nandun ulit yung nakita ko yung interview, nandun ulit yung best friend mo Yung malditang Oo, malditang reporter. Na tinaasan ka ng kilay. Oo, di ba? Nakakalok. But anyways, alis di siya kasama. Ganun. Pupunta daw siya. Diba? Doon siya sa pakpak. Kala ko lilipad. Mas bagay sa kanyang lumipad. Hindi! Bakla ka. Ready na yun pa-take home na. Gagano na bulong lang. Bulong na bakla pang ilang balik na niya. Gagano na lang yun, Ipapagpag na lang niya yung balikan niya, lalabas sa impakpak. Ay, hindi siya, mulawin. May ugat pa, kaso USB type. Type diba? C. Ay, nako. Hindi, meron yun lang. Seriously, diba? Sana man lang. Hindi, yun lang. Yung mga aswang kaya, Mari, may back pain din sila. Feeling ko din. Baka gumagamit din sila ng mga efficacent oil. Yung mga ganong aspeto. May flight details din kayo mga aswang. Meron. At nalilate din sila. Ay, hindi. Ba't di nyo gayahin Air Asia? Ay, naku, nakakaloka. Ano na Air Asia? Oo, diba? Oy, hello pa rin po sa inyong lahat dyan. At syempre, pagalamin yung baso. Oo, diba? Kala Sir Gian, hello sa inyo, diba? Syempre, hindi, yun lang, kidding aside naman, diba? Sa part lang din naman, tayo bilang mga taga-suporta, ayaw naman natin talaga na nakikitang nag-aaway-aaway yung mga idolo natin. Kasi syempre, si Miss Hart sa mundo ng fashion, bilang artista, alam naman natin talaga na lahat halos, diba? Na sinasamba. May comment sa ating Facebook. Sabi, Kapitana Sisa. Wag. May Clara Olay na ba sa leading drugstore? Hindi. Meron. Sa mga leading supermarket. Meron sila sa mga leading drugstores na malalaki. Oo. Diba? Tulad ng Mercury kasi meron silang grocery. May mga Clara Olay products dyan. O ano ka? Si Mario. Oo. Wala lang kay diba? Mercury sa lugar niyo. Wala. Hoy! Pero yun na nga. Daming pinanomote ng mga bakla. Oo, bayaran wala na natira yan sa sahod namin. Dami namin binabayaran. Diba? Pero sana man lang, diba? Sana sa pagsasalita ni Miss Hart Evangelista ay matapos na ang kung ano man ang iniintriga. Hindi matatapos dyan. Bakit? It's about the people na nakapaligid sa kanila. Kasi timing nga naman din, diba? Timing nga alam naman. mo yan, Mare, sa mundo ng showbiz, mas madaldal yung mga PA, mas palaaway ang mga PA. Yan nga. Kaya nga tama nga yung sabi ni Miss Hart, the people that surrounds you, yun ang nagbibigay ng problema sa mga taong dapat wala namang problema. Tulad nilang dalawa ni Pia Wurtzbach. So the people that surrounds me, so sila Kuya Obet, sila Chang Ami. Ay oo naman, si Chang Ami na hindi nakapagluto nung araw ng birthday niya dahil nilasing daw siya. Diba? Kaya sarado siya nung isang araw. Gabi na daw siya bumangon. Balita ko nga, Mare, etong si Chang Ami daw, nilasing daw. Tapos natagpuan na lang daw siyang palutang sa waterbed. Nakala ko sa pandak. Sarili. Oy, di na binabasa, men. Pinaayos na yung mga drainage. Siyempre, eleksyon eh. Oo, diba?
Kung saan-saan na namumunta sa usapan hirap, na to. bakla ka. Anyways, ako tigilan na nga muna natin ito, diba? Siyempre, sa lahat pa rin po ng mga bumabiyahe ngayon, mag-iingat po kayo, samang kayo, alam mo yung papunta. Siyempre, sa ating mga drivers, konting cool lang pagdating Talagang sa ano. cool yan mga yun dahil malamig ang panahon. Yes, dahil wala rin masyadong traffic ngayon dahil suspended ang lahat ng klase. Talaga ba? Oo, diba? Na nakakaloka. Very good. Very good. At syempre, kapakanan ng mga bata ang inyong mga inisip. Oo. Diba? Mali mo, mamigay ng kapote. Diba? Ayoko. Safe. Iba yung feeling pag nakakapote, ang init. Maligas-gas. Diba? Mainit din. Tapos, diba, nagmo-moist sa loob kasi yung katawan mo sumisingaw yung airflow. Yung ex ko maluwag sa kanya yung kapote niya. Baka maliit. Yung katawan. Oo. Commercial break. We'll be right back. Kasi pag maluwag yung kapote, maliit. Dapat yung medyo... This program is brought to you by... Ay! Suli pa ako si Kapitan Narcisa. Ano naman po? Ang masyado ng maraming alam. Bakit tumba na? Ako po ang yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan at sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo.